Welcome back to Braille's channel para sa lahat ng ating SSS pensioners. Alam kong marami na ang nag-aabang ng kanilang 13-month pay. Kaya't kasunod ng huli nating video upload with regards sa inyong releasing ng 13-month pay at December pension ay marami po ang nagtanong sa atin with regards sa kanilang mga concerns. Kaya ngayon ay iisa-isahin po natin ang bawat topic na dapat niyong malaman. At sasagutin po natin ang bawat katanungan. At para na din sa kaalaman ng lahat. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa natin pensioners at please share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam ng kaning 13-month pay. With no further ado, let's begin na po sa ating topic para sa lahat ng SSS pensioners. 13-month pay, makakatanggap ba ang lahat? Mga dapat mong malaman. Paano ang mga nag-availed ng kanilang 18-month lump sum pension? Paano kung nakahold ang pension due to ACOP problem? Paano kung may existing pension loan? At iba pang katanungan, ating sasagutin dahil sa nalalapit na ang releasing ng inyong 13-month pay at sa kaalaman din ng lahat, ito ay matatanggap nyo na po this November 29 para sa lahat ng first batch at sa December 4 ang lahat ng para sa second batch. Ito ay alinsunod sa circular guidelines ng SSS sa kanilang 13-month pay schedule. Sa mga hindi pa po nakapanood ng buong detalye natin para sa maagang pag-release ng 13-month pay ng lahat ng SSS pensioners ay pwede nyo pa po itong panoorin para sa buong detalye kung bakit nga ba mapapaaga ang pag-release at iba pang mga senaryos na nagiging problema ng mga pensioners. At dahil nga dito, dumagsa ang mga katanungan para sa kanilang 13-month pay, kung sila ba ay makakatanggap dahil sa iba't ibang problema at ito po ay ating sinagot isa-isa. At para na din sa kaalaman ng lahat ay ibabahagi po natin ang posibleng maging problema ng bawat SSS pensioners. Mga dapat mong malaman para sa lahat ng SSS pensioners, una na po dito ang pag-avail ng 18-month lump sum pension. Para sa kaalaman po ng lahat, ang 13-month pay po natin ay hindi po nakabase kung kailan nyo po nakuha ang inyong lump sum pension. Ito po ay ibabase sa buwan kung kailan po kayo naging senior or tumuntong sa edad 60 years old. Dito po mag-start ang inyong pension at 13-month pay. Halimbawa, ang retirement age mo ay nag-start ng February ng taong ito, pero nakapag-file ka lang ng pension ng July, at ito ay na-approve ng August at dito mo rin na-receive ang iyong lump sum pension pagdating ng December ng taong ito. Makakatanggap ka pa rin ng iyong 13-month pay katumbas ng isang buwang pension. Isa sa nagtanong po sa atin ay si Sir Mauro Valencia. Nakuha niya ang kanyang lump sum ng July ng taong ito at sinabi ng SSS na by August next year. Ask niya if makakatanggap pa ba siya ng 13-month pay. Yes naman po, buo niyo pong makukuha ang inyong 13-month pay ngayong December 4. Ganon din po si Sir Danilo Monares, nag-retire siya last June lang at nakapag-file agad siya ng retirement pension at ngayon ay nakatanggap na siya ng lump sum. Siya ba ay makakatanggap pa rin ba ng 13-month pay? Absolutely yes po sir. Kung nakakuha na po kayo ng inyong lump sum, ay makakatanggap pa rin po kayo ng 13-month pay this December. Subalit kung ang inyong lump sum pension ay still on process pa rin po, isasabay na po ni SSS ang 13-month pay nyo po sa lump sum pension na matatanggap nyo if ito ay hindi umabot ngayong taon. Sa case naman po ni Ma'am Alicia. Last year 2023 pa siya naging 60 years old, pero ngayon pa lang siya nakapag-file ng kanyang retirement at na-approve na din ang kanyang 18-month lump sum. Makakatanggap ba siya ng 13-month pay ngayon? Yes naman po ma'am, pero may dalawang scenarios po tayo. Kung na-release ang inyong lump sum ngayong November lamang, kasabay na po dito ang inyong 13-month pay. Subalit kung nakuha nyo na ang inyong lump sum ng mas maaga, ay may makukuha pa rin po kayong 13-month pay this December 4. Basta't ongoing pa ang inyong lump sum ay mabibigyan po tayo ng 13-month pay until maging regular pension na po ito. Yearly na po kayo makakatanggap ng inyong 13-month pay. Another problem occurs during the ACOP compliance. Ito po ang dapat nating iwasan na hindi makapag-submit dahil mahuhold po ang ating pension. Katulad na lamang ni Ma'am Rose Melaroya, hindi daw po siya nakapag-report ng ACOP, may makukuha pa ba siyang pension? Kung hindi po kayo agad nakapag-comply ng ACOP, maaaring i-hold na po ang inyong next pension. Kasabay nito ang pag-hold din ng inyong 13-month pay. Mahirap po ito sa mga katulad po nating mga seniors kaya dapat na agapan po agad natin ito. Ano ang dapat gawin?
magpunta po agad tayo sa nearest SSS branch para mag-submit ng ating AKOP or pwede rin through email compliance. May mga videos po tayo kung paano po ito ginagawa, pwede nyo po sundan para hindi na tayo mapagod pa na magpunta sa branches. At once approved na, maibabalik po agad ang inyong naiwang pension plus ang inyong 13-month pay if ito ay nakalagpas na sa releasing date. Pero wag po tayong umasa na ito ay agad-agad na maibabalik dahil dadaan pa po ito sa evaluation. Kaya dapat na maging maaga po tayo sa pag-complain ng ating AKOP para tuloy-tuloy po ang pagtanggap natin ng monthly pension. Sa case naman ni Ma'am Josefina Ignacio, na-hold na ang kanyang pension at late na rin siya nakapag-comply, ask niya if bakit wala pa ang kanyang pension at hindi na rin niya ma-access ang kanyang online account. Kung na-hold na po ang inyong pension, much better na magpunta na lamang po sa any SSS branch para makapag-comply at mabilis na maisaayos ang inyong pension. Sasabihin po ni SSS kung kailan maibabalik ang inyong regular pension, at kung through email compliance naman, makaka-receive po tayo ng email notification kung approved at kailan ang resume ng ating pension. Kung tuluyan ng na-hold ang inyong pension, kasabay din nito ang pag-hold ng inyong 13-month pay. Kaya't make sure na maaga po tayo laging mag-complain ng ating AKOP para tuloy-tuloy ang ating pension. Once approved na at naibalik na ang inyong pension, matatanggap po natin ang mga remaining buwan na hindi natin natanggap plus yung latest pension at pati na rin ang ating 13-month pay kung ito ay hindi na rin umabot sa releasing date. Another scenario naman ay sa mga disability pensioners. Ask ni Ma'am Marlene Gasco kung may matatanggap na ba siyang monthly pension if na-approve na ang kanyang disability. Kung na-approve po ang inyong disability ay magkakaroon po muna kayo ng lump sum pension at once matapos po ito ay makakatanggap na kayo ng buwanang pension hanggang sa matapos ang isang taon, ay required na rin po kayong mag-submit ng inyong AKOP compliance kasabay ng mga latest medical documents. May mga videos po tayo na ginawa with regards sa AKOP compliance, pwede nyo po itong panoorin at sundan. Isa pang scenarios natin is what if kung may existing pension loan ang isang pensioner. Para po sa lahat ng SSS pensioner, if ever may mga existing loan po tayo. Ang ating 13-month pay ay buo nyo pa ring makukuha. Subalit ang December pension ay ibabawas po dito ang inyong monthly loan amortization, kaya't hindi buo ang makukuha nating December pension, pero si 13-month ay buo pa rin. Katulad din ng naging problema ni Ma'am Mernara Elcan. Sabi ni Ma'am ay hindi pa siya nakakakuha ng buo ang kanyang pension dahil sa kanyang loan. Hanggat may existing pension loan po tayo ay otomatikong ibabawas po ito sa inyong monthly pension hanggang sa ito ay mag-fully paid na, saka nyo palang makukuha ng buo ang inyong pension. At sa case naman ni Sir Ron Hunyo, paano daw kung may hinihintay pa siyang adjustment ng kanyang pension, para po sa lahat ng may mga adjustment application, hanggat hindi pa po ito naaprubahan, ay matatanggap niyo po ang inyong monthly pension plus ang 13-month pay base sa old amount na na-approve ni SSS. At once ang adjustment ay na-approve, dito niyo palang makukuha ang lahat ng adjustments sa inyong pension pati na ang 13-month pay na nakalipas from the time na na-approve. Ang adjustments hanggang sa latest month ng iyong pension mag-retroactive po yan na ibibigay po sa inyo. Sa mga may katanungan pa rin with regards sa kanilang SSS pension at maging sa iba pang SSS concerns ay pwede po kayong mag-comment anytime. Yan po ay sasagutin natin at tutulungan ko po kayo sa paraan na alam kong ma-resolve ang inyong problema sa inyong SSS transactions. Marami na rin po tayong natulungan dahil sa mga ginagawa po nating mga videos tutorial, kaya masaya po ako. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat at God bless po sa inyong lahat.